Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang importanteng seremonya sa Malacanang na kapansin-pansin wala doon si Vice President Sara Duterte. Concerning sa DepEd, may pinirmahan na batas ang Pangulo concerning the welfare of teachers. Bakit wala doon ang DepEd Secretary? Ano ba? Pinagbawalan na ba siyang makapasok sa Malacanang? Anyway, meron pa tayong stock ng dark chocolate. Kaya pwede pa kayong mag-order 091690000997. First come, first serve sa order dahil limited po ang stock. Okay, ito yung headlines ng Philippine Star. Marcos signs law hiking allowance of teachers to 10K. Okay. So medyo good news ng kaunti ito. Na halos 800,000 teachers madadagdagan yung allowance nila. Di ba? Ako nga natuwa ako dito. Sabi ko, wow. Ang unang pumasok sa isip ko is 10,000 per month ang increase ng allowance. Nang binasa ko ang article, parang the whole year na ata ito. Anyway, pag-usapan natin mamaya. So ito, Republic Act 11997. Yun. Or the Kabalikat sa Pagtuturo Act. So, dati-dati, 5,000 lang ang teaching allowance ng mga guro natin. Ngayon, with this law, magiging 10,000 pesos na starting next school year. Wala pa sa ngayon. Anyway, okay na rin. Kaya, ang background pala nito, noong pandemic, walang face-to-face na instruction, ano? So, mga teachers, kailangan mag-conduct ng klase online. So, karagdagang gastos ng mga teachers yung internet connection nila at iba pa. Kaya, panahon ng pandemic, meron silang 5,000 pesos per year na allowance. So, ito ngayon, batas na Kabalikat sa Pagtuturo Act, ma-institutionalize na yung pondo o tulong sa mga teachers para hindi galing sa sweldo nila yung pag ano ng internet o pambili ng chalk o ano pang mga incidental expenses sa pagtuturo. Ito na ang kanila, tulong nila at okay na rin kaysa sa wala. Ano? Although, kulang pa rin yan. Tinignan ko ang sweldo ng teacher is only 29,500 a month. Marami pa yung deduction. Kaya siguro ang net pay na lang ng isang guro nasa 24,000 a month. So, hirap na hirap po ang ating mga teachers. Anyway, punta tayo sa sa signing ceremony, of course, hindi mawala si Speaker Martin Romualdez. Nandun siya. Nandun ang bagong Senate President, Escudero. Nandun ang mga cabinet officials. Tanong, bakit wala si DepEd Secretary BP Inday Sara? Ano kaya ang dahilan? Meron bang nagsabi na huwag niyong imbitahan? Bakit hindi inimbitahan? Inimbitahan ba si BP Sara? Kailang sinadya niya na hindi mag-attend? Ito po yung mga katanungan na ako hindi ko pa alam. Paki-comment na lang kung bakit kapansin-pansin ang
absence ng DepEd Secretary sa napaka-importanting batas na ito na mag-benefit, ulitin ko, 800,000 teachers sa Pilipinas. At least matutuwa rin na rin sila. Malaking bagay na rin yung 5,000 a year na naidagdag. So 10,000 na. Okay? So, what does this mean? To me, talagang talagang lumalala na yung unity wala na. Yung term ko dyan is bungkag lapinig na. Wala na. Irreconcilable na different. Ano na lang, itong sinasabi ni PBBM na okay ba daw sila ni BP Sara, ano na lang yun. Sa pampapogi na lang yun. Di ba, bago lang nag-birthday si BP Sara, May 31, yun. Greetings kunuhay din ang Pangulong Marcos, ang PCO. Kailang yung mga greetings na yon is, taphaw sa Bisaya. Yung mababaw na lang, hindi na talaga yung dating samahan. Sayang, napakaganda yung chemistry nilang dalawa nung kampanyahan. Di ba? Nagbobolahan lang, kwentuhan. Sabi ko, ito magandang para bang sa isang pamilya na ang nanay at tatay ay nagkakaisa. So, pag ang both parents may harmonious relations, ay buong pamilya makikinabang. Yung mga bata, lalaki na maganda yung kanila dahil mahirap. Parents mo, away ng away, affected ang mga bata. So, the same thing is happening sa ating bansa. Wala na, klaro na unti-unti mayroong puwersa, power behind na ni Chapuera si BP Sara. May napanood akong video, I believe napanood na rin ito ng karamihan, yung Pangulo, papunta siya sa Vietnam early this year. So, nandun na. Nalaman na ni PBBM ang mga cabinet officials na nandun, including BP Sara. Ang First Lady, kapansin-pansin na talagang tinarayan niya, hindi niya talaga kinausap si BP Sara. Bumalik ang First Lady, parang may yinakap na isang cabinet official, but BP Sara, wala. So, nakaka-dismaya yung ganong actuation ng isang First Lady. So, after that, hindi nakapagtiis. Yun na, last month, yung interview na ni Katunying na bad shot. Nilabas na ang galit ba o tinitimping hinagpis laban kay BP Sara. Then yun na, naglabasan na yung mga panawagan ng mga aliado ng Pangulo na mag-resign ang BP as DepEd Secretary dahil hindi siya effective. Maalala ko si Congressman Chua, I think Joel Chua ng Manila. Mga mayors sa Tacloban and Iloilo. Marami pa nananawagan. So, sayang. But ang ating BP Sara, I believe, wala lang, trabaho lang. Not unless na sibakin siya ng Pangulo, di mag-stop siya. Kaya lang, habang hindi siya sibakin, tinanggap ng BP ang posisyon na yan na hindi siya napilitan at kikita niya there is a challenge in great challenge education at ako kitang-kita ko yung pagbabago sa DepEd. Alam niyo naman, best performing cabinet secretary BP Sara. Ganon din yung most trusted and highest satisfaction rating BP Sara. So,
So, ano pa ang hahanapin nila sa ating VP Sara? Tahimik lang, trabaho lang, at kahit hindi inimbitahan. Palagay ko, sinadya nga hindi inimbitahan ito eh. Kasi kung inimbitahan, anong rason naman na hindi siya mag-attend? Para sa mga teachers yun. So, ito na, lumalabas na ang tunay na estado ng Uniteam, bungkag lapinig na. Sayang yung dating magandang samahan. Wala na yung, ano yung sabi ng Pangulo noon, best friend forever. Wala na. Naitsapera na ang best friend niya, BP Inday Sara.